Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne, and today, guess what? Pag-uusapan natin ng isang post galing kay Tio Moreno na di umano may nagsampa ng reklamong graft and corruption dito kay Madam Jinky Luistro. Gagawin niya rin kaya yung pagtago? Tatago rin niya kaya yung sarili niya gaya ng pagtago niya doon sa asawa niya na kinasuhan ng rape? Tingin niyo. Ayun na nga guys. So, para makita nyo na maayos yung post ni Tio. Ayan. So, ayon dito sa post ni Tio, Batangas 2nd District Representative Jervil Jinky Luistro is facing graft charges before the Office of the Ombudsman. Kailan ito i-final? Noong April 30 lang. The complainant accuses her of graft, vote buying, and misuse of public funds. It alleges that Luistro manipulated government resources and aid programs such as AIX, Tupad AKAP, and National Scholarship to advance her political agenda ahead of the 2025 election. The complaint highlights her use of large tarpaulins bearing her image and political message while distributing aid, implying that beneficiaries' continued support is tied in receiving assistance. O, diba? Ito na yung sinasabi ni Senator Amy Marcos, na yung pondo noong 2025 ay pondo para sa eleksyon. Hindi naman siya nagiging mali dun sa mga exposés na ginagawa niya, hindi ba? These acts were allegedly committed during the 45-day campaign period and are documented through verified social media posts linked to her official Facebook account. Okay? Ayon dito, sabi ni Tio, she is accused of violating anti-graft and corrupt practices and the Code of Conduct of Ethical Standards of Public Officials. Ngayon, kung merong allegedly na vote buying, pwede rin kayong mag-file sa COMELEC. 'Di ba? Nito. Oh, tingnan natin. Oh, may feel na feel. Feel na feel ko. See, sabi rito, obviously, it was filed on April 30, anonymous complaint against Representative Jervil Jinky Luistro for graft and vote buying. Premature campaigning. Wala na tayong premature campaigning, guys. No? Na-repeal na po itong premature campaigning and misuse of government funds. So, to the Honorable Ombudsman, pursuant to Section 2, Rule Number 3 of the Rules of Procedures of the Office of the Ombudsman, which permits the filing of anonymous complaints in cases where complainant reasonably fear reprisal or retaliation. I respectfully submit this verified complaint against Congresswoman Jervil Jinky Luistro, the incumbent representative of the 2nd District. Alam mo, siguro nagpapalakpakan na ngayon yung mga supporter ni dating congressman ng 2nd District na si Abu. This complaint seeks to expose a disturbing and deliberate pattern of abuse by Representative Luistro in the use of public resources and government assistance program, namely AIX, Tupad, AKAP, and National Scholarship, not to genuinely serve the people but to advance her personal political ambition for the 2025. Kung maalala nyo nga guys, no, merong video na kumalat. Hanapin natin yun. Okay?
amazing. Ano ba sasabi niyo dyan? Balik tayo dito sa complaint. Across multiple events and occasions, Representative Luistro has staged and branded government assistance distribution with her name, image, and political message. Large tarpaulins bearing her name and likeness are displayed prominently. Speeches delivered by her and her allies include implied or direct campaign appeals, conditioning the minds of the beneficiaries that their continued access to public aid is tied to her re-election or the support of her chosen political allies. These acts constitute not only unethical and abusive behavior, but also violation of the specific provisions of the law. So below are the discussions, is a discussion of applicable legal framework and how Representative Luis conduct continues multiple repeated violations. So under Section 3, Paragraph E, causing undue injury to the government or giving unwarranted benefits, advance, or performance to a private party. Okay? Sabi rin niya rito, Section 3, letter A, persuading, inducing, or influencing another public officer to perform to perform an act constituting a violation of rules and regulation. Application: municipal and barangay personnel are reportedly co-opted that distribute aid exclusively to identify supporters or directed to organize distribution events with political overtones. This amounts this amounts to inducement to deviate from lawful procedure, resulting in a potential violation of both administrative and election regulation. Sabi rin dito sa Republic Act number 6713, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, Norms of Conduct of Public Officials. This law mandates that public officials shall uphold the public interest over personal interest, perform their duties with professionalism, and maintain political neutrality. Following norms are especially relevant: commitment to public interest. Luistro compromised the public trust by turning humanitarian program into a partisan machinery. May point siya dito. Justness and sincerity. Aid programs were delivered not with sincerity but with string-attached political support. Political neutrality, her branding of their distribution violates the clear line that must exist between public service and personal political ambition. Prohibited acts and so on and so forth. Okay. Guys, dito, indirect vote buying, de facto violation, although not always involving money handed over during an event, the core of the vote buying lies in the intent to influence electoral decisions through material benefits. The repeated use of government funds to distribute aid with political branding creates a culture of political indebtedness. Statement from Luistro and her allies frequently reference the need to support her to continue receiving ayuda, which is conditional promise and a form of vote solicitation. Ito sure to. Hindi lang si Luistro ang gumagawa nito. I remember watching one video of Dan Fernandez saying that if he will be voted, dadagdagan pa nila, no? Yung tatlong magbibigay ng mga ayuda sa kanila. Another thing, very recent lang, si Congressman J.J. Suarez. He also said that. Meron din promise. So, ibig sabihin, itong mga gumagawa nito, pwede rin sampahan ng reklamo. Diba? Patterns are of abuse and conditioning. This is not an isolated incident, but a deliberate and coordinated pattern of using national social programs as tools for political entrenchment, such as system weakness, democratic competition, undermines public trust in government programs, turns what should be right-based social safety nets into instrumentals. Alam mo, kasalanan din to ng DSWD. In the first place, hindi dapat, well, it's not only DSWD but DOLE. Okay? They're not supposed to allow any politician,
especially in the legislative department. I would understand sa mga municipal or sa city LGUs, okay? Pwede silang mag-assist. Pero yung magkaroon ng access, itong mga tawag dito, itong mga legislators natin, nakakatawa talaga. Alam na alam mo kung anong intensyon. In the first place, prior to this year, hindi ko alam nung panahon ba ni Duterte, nung panahon ba ni Pinoy, nung panahon ba ni Gloria, tsaka ni Erap and so on and so forth, nagkaroon ba ng involvement ang mga taga-legislative na mamigay ng pera o ng ayuda? This is actually the first time para sa akin na nakita ko ito. Because in the past, I never give a damn about politics. Parang okay. Sakit sa ulo yan. It so happened that in most cases, the reason why I indulge into a discussion sa politics is because na-apply ko doon yung napag-aaralan ko. Halimbawa, ito na lang, no? Yung nangyayari dito. It's a learning experience for me. At the same time, napag-uusapan natin. Mas namumulat tayo kumbaga, di ba? Prayer for relief. In view of the foregoing, I respectfully request the Honorable Office to immediately investigate the conduct of Congresswoman Jervil Ruiz, including all the events involving the AIX, Tupad AKAM and scholarship branded under her name. Order the Commission of Audit, SWD, DOLE, CHED, and concerned agency to conduct a joint audit and review of disbursement and program implementation involving her office. Refer this matter to the COMELEC for possible violation of election laws. Preventively suspend Luisra if warranted by the evidence to ensure a fair investigation and to avoid tampering with documents or witnesses. File appropriate administrative, criminal, and electoral charges in accordance with existing laws. Let this be a reminder that a public office is a public trust, and those who violate this trust for their personal political benefit must be upheld accountable. Imagine niyo na, ito yung nakakatawa. They were, if you recall, no, they were accusing VP Sara of graft for being a corrupt or graft, for being corrupt because of the confidential fund. And here we are being presented with a complaint against Luistro, isa sa mga prosecutor di umano, no? Dito pa lang obviously magkakaroon na ng malaking talo rito si Luistro. And definitely pwede nating isipin na pwede niyang bintangan, no? Ang mga kalaban niya sa politika diyan sa 2nd District. Hindi na ako magtataka kung maglalabas siya ng statement and he is accusing, or maybe, just maybe, he will accuse yung mga kalaban niya sa politics. Diba? Na naglalabas ng ganito. But definitely, kung ano man yung nakalagay dito, kung ano man yung sinasabi sa complaint, nakita naman natin talaga yan. Diba? Nakita na natin yan. So, nakakapagtaka pa ba yung sinasabi rito? Diba? Imagine niyo kung gaano nakakatawa tong pangyayaring to. Luistro is one of those people who's been accusing VP Sara of several things, no? Under sa article of impeachment. And merong sumampal sa kanya ng katotohanan na kung meron man dapat makasuhan o ma-filean ng reklamo, walang iba kung hindi siya. Ngayon, kung lahat ng politiko na gumawa ng gaya ng ginawa ni Luistro, baka maubos ang baka maubos ang, what do you call that? Ang mga congressman ng 19 Congress. Hindi ko naman lalahatin, pero marami dyan. Ito na rin yung kung babalikan natin yung statement ni Mayor Magalong. He is very surprised. Dahil konti lang po ang mga politikong nagpa-practice ng good governance. Diba? Ngayon, ito yung sinasabi natin. Maraming araw sinasampang kaso against kay Mayor Magalong. Siyempre, pag hindi ka sumasama sa agos ng tubig, dahil alam mong madumi, pag-iinitan ka.
ng mga isdang lumalangoy sa burak na tubig. Diba? Tsaka siguro yung mga pinakita dyan, no? Mga evidences is accessible by the public. Lahat naman tayo napapanood natin. Gaya na ng pinakita ko kanina rito, itong payout day. Diba? Hindi na to bago na nakita natin. Pero yung sinabi sa complaint, mas malala pa sa na-expect natin. Anyway, guys, share your thoughts. Ano masasabi nyo? Deserve ba ni Kong Luistro na siya ay na-filean ng reklamo sa kasong graft and corruption? Diba? Dapat mag-file din sila ng disqualification kay Comelec. At habang si Ombudsman Martires pa ang ombudsman, abay, mag-file ng mga reklamo laban sa mga politiko nyo na alam nyo nagva-violate ng mga batas, lalo-lalo na pagdating sa graft and corruption. Plunder, vote buying. Diba? Unfortunately, ito lang yung masaklap dyan Unfortunately, pagdating po sa premature campaigning, matagal na pong na-repeal yung batas na yan, yung provision ng Omnibus Election Law. Kung yan po ay naandyan pa, maniwala kayo sa hindi, meron tayong mas maayos na campaign period. Nagkakaroon ng patas. Kasi gaya nga na nangyari, tandaan nyo, maagang nag-recess ang Senado. Ngayong taon na to, sino ba ang mga tatakbo? Mga senador, congressman, mayor, I'm not sure kung itutuloy nila by December yung election naman ng barangay. So maaga pa lang, nangangampanya na sila. Kawawa naman po yung mga kasabayan nila na wala rin naman budget. Maraming usap-usapan dyan sa likod ng camera, pero syempre, hindi na natin yung pag-uusapan. Dahil wala tayong pinangahawakan na matibay na ebidensya about doon. But then again, we've been hearing a lot of things from the inside. Hayaan na lang natin na ma-expose yan ng kung sino man at hindi tayo mauuna. Diba? Anyway guys, before we end this video, I would like to send my deepest sympathy to the Davao family. So si Ricky Davao po nag-passed away due to complication daw of cancer. So pagdasal po natin si Sir Ricky Davao at ang kanyang pamilya. Imagine niyo yung dagok para kay Jackie Lu Blanco. Very recent lang namatay si Pilita Corrales and now si Ricky Davao naman. Sabi nga ni Jackie Lu Blanco in an interview, if there's something that she regrets is nakipaghiwalay siya kay Ricky Davao. It was not about her and Ricky Davao, but it was about their children. Hindi natin alam kung gaano katagal na nagbabattle si Ricky Davao sa kanyang sakit na cancer. Of course, this is something that they kept it within the family, where we're just praying and hoping that the family will be stronger. Dahil sunod-sunod nga ang mga nawala sa kanila na mahal nila sa buhay. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat for watching. I hope to see you in the next video.